Kami Nakita mo natin, yung nakita mo yung devastation sa Catanduanes. Walang natira, parang weng, walang halos natirang bubong. talagang pati mga pundasyon, Oo, sira. tinupi-tupi eh. Nasa linya na natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, Office of Civil Defense Administrator. Siya rin po Executive Director ng NDRRMC. Yusek Ariel, magandang umaga, si Joel Siweng. Sir, good morning. Magandang umaga po, Sir Joel Mamoy. Oh, Good isa morning po. itong Meron walang na kayo. pahinga eh. Oo nga, walang pahinga. Buti may boses ka pa. Okay, ano po? Oo nga, pero Yusek, pinakahuli kasi na naibalita namin sa Super Balita sa umaga, 2 milyong individual ang apektado, no? Yes. Sa iba't ibang rehiyon ng bansa nitong Bagyong Pipito. May bagong numero ka naman dyan? Halos ganun pa rin naman 2,165,896 affected individuals. May casualties yan po tayo? yung ulat na yung umaga po yan. May casualties na tayo, Yusek? Wag naman po sana. Sa ngayon naman po, ang magandang balita, wala pa naman ho talaga. Kaya lang, nalulungkot nga kami, may 3 nawawala tayong kababayan sa Nueva Ecija. Bakit ulat sa amin ng regional director namin doon? Although, of course, again, binabalidate yan. Kaya lang, nawala sila doon sa kinatitirikan ng bahay nila sa may gilid ng ilog. At ang ulat sa amin, sinubukan naman doon ng mga pulis. Di pa tayo sigurado sa report na sila ay papunta sa evacuation center. At yun nga, nagka-flash flood doon, tinangay yung 3. Magpamilya po yan, yung mag-asawa at anak nila. Nako. Hintay po natin yung validation nung reports. Ano nangyari, Yusek, doon sa force evacuation natin? Yun nga po kaya nga ho dapat yun na pinwersa ho yun doon. Kaya kinukuha natin yung detalye kung bakit nandun pa sila sa gilid ng ilog. Oo, danger zone pa naman yung lugar nila, Yusek. Oo, alam nyo, kahit napapagod kami, okay lang. Pero nakakalungkot. Doon kami parang napapagod pag yung meron di sumunod Tapos naging casualty pang ano po. Pero Yusek, ang malaking problema ngayon doon sa Catanduanes. Kanina narinig nyo naman ang apila ni Governor Kua. At ang okay na may dumating ng relief goods, 'di ba? May C-130 na, may paparating pa na nakabarko. Pero yung pong pondo daw po nila ay kulang na kulang. Humihingi po sila ng immediate assistance para po doon sa pagkumpuni ng mga bahay at infrastruktura na nasira. Tama po. Sila po ang pinakamatinding tinamaan talaga nitong Pipito. No? Nung kalakasan pa ng Pipito, talaga sila yung direct hit kagad. Nung dumating ng Pipito sa mainland Luzon, kahit papano humina, although na mabahala kami nun dahil yung mga dadaanan ng Pipito, yan din ho yung mga tinamaan na nung 6 na bagyo bago pa yung Pipito. So, worried tayo dyan. So, para dyan sa Catanduanes, dyan ho ang focus ng attention namin ngayon. Yan ang instruction sa amin din ni Secretary Teodoro. So, unahin yan, may mga pinapunta ho na kami dyan. Mamaya-maya lang, pati yung aming Black Hawk, mag-aerial surveillance po yan para makita natin yung kabuuan. At tuloy-tuloy naman po yung pagtulong sa kanila. Kasama na nga po yan yung pagkumpuni ng mga kabahayan nila dahil nakita namin yung ulat. Talagang napakaraming nawasak na mga bahay, paaralan, government establishments, yung mga poste, nagbagsakan. Akala nyo parang, kumbaga parang naggera sila dyan Nadurog talaga yung mga bahay. Opo. Tsaka Yusek, importante rin yung kanilang kuryente. 1 hanggang 2 buwan daw po bago maibalik ang kuryente po doon sa probinsya. Yun po, makikipag-usap po kami sa DOE at sa NGCP kung pwede pang, hindi ho kasi talagang pwedeng, kumbaga shortcut po yun dahil yung delikado rin ho pag sinortcut yan ng DOE at NGCP, pati yung local distributor dyan. Talagang kumbaga metro by metro yung tinitingnan dyan kung safe talaga bago talaga ibalik yung kuryente. Talagang wasak po sila dyan. Nakita namin yung mga poste, talagang wasak po yan, pati yung mga kable. Malaki-malaki. Para kang building from the ground ulit, Yusek, yung kanilang energy infrastructure. Kasi puro poste po yung winasak. Pero maliban po doon, ang concern nila, di ba, Joel, sabi nga ni Governor kanina, Pera, pondo. oo, mayroon po silang mabibilhan na mga gamit. Nasa birak kasi hindi natuduhan yun ng bagyo, pero wala po silang pambili. Sigurado po ako ang Office of the President magbibigay po yan ng pantulong na direkta po sa probinsya. Ganun naman po yung ginagawa ni Pangulong Bongbong. So, bibigay lang namin ulat sa kanila na gawa naman na po yun.
at yan ay gagamitin po yan ng Office of the President bilang basihan kung magkano po yung pondong ibibigay sa kanila. At bukod naman doon, may kanya-kanyang programa po. Halimbawa, ang DSUD, sila Secretary Aksar, meron silang programa sa partially damaged, 10,000. Pag full damage o yung talagang wasak talaga, 30,000. Although, alam natin, maaaring hindi po 100% sapat po yun. Subalit yun po yung kaya ng pamahalaan na pantulong sa ngayon. At kami naman, daragdagan na lang po namin yan sa Office of Civil Defense. Meron naman po kami mga repair kits at mga GI sheets na sinigurado namin yung makakapal po yun, yung gauge 24, para talagang natulungan sila sa halip na yung maninipis na yero. Yan, mapapadala po namin kagad yan. Sabi naman po ng Pag-asa, sana po talagang magkatotoo yung claim po kasi hindi natin mapredict. Meron naman daw po kaming 2 linggong kahit papano hindi naman pahinga. Walang abala sa pagtulong po natin dyan sa lugar. Yung mga barko makakarating. Yun naman po maganda. Wala naman tayo nakikitang weather system pa, no? Sana wag na. Wala pa naman. 2 weeks daw po na. Maganda naman bukas naman po yung seaport ng Birac at yung airport naman nila nagagamit namin. Yes. Hindi kagaya po sa Batanes, talagang nahirapan po tayo doon dahil sa mga malalakas na hangin at wala nang Doon sa mahigit sa 2 milyong individual na apektado po na makakababayan po natin sa iba't ibang reyon. Ilan doon ang nasa evacuation centers, Yusek? Sa maraming reyon, ang mga individual na nasa loob ng evacuation centers, 484,535 pa. Marami pa rin halos kalahating milyon na po yan. Oh my. In terms of families, 115,867 families po yan. Sapat naman po yung natin, yung ginagawa ng DSWD na mga family food packs at yung hygiene kits namin sa OCD at medical kits ng Department of Health. Ngayon, talaga lang pong dagsa ganun talaga. Hindi po conveniente kahit anong tulong ang gawin natin dyan. Alam naman po natin po convenient sa loob. Subalit pinagsisikapan naman po yan lalo na ng DSWD. Maliban po sa Catanduanes, kahit ang Aurora, di ba binayo din? Ano po ang lagay sa Aurora? Dahil late last night po at kanina madaling araw po yan, hinihintay po namin yung actual na report ngayong 9:00. Subalit kagabi at kanina madaling araw, nakita na rin namin yung bayo ng malakas na hangin dyan. Subalit ang maganda naman although malakas yan, hindi naman po kasing napakalakas ng ulan at hangin kagaya po nung Christine. Buti na lang po hindi ganon. Subalit hinihintay po namin ulat, lalo na po yung galing sa Cordilleras dahil po doon natatakot kami dyan dahil landslide prone area yan. Hinihintay namin yung pag-uulat ngayong 9:00 po. Alright, sige. Babalikan po namin kay Yusek maya-maya para makuha namin yung kompletong picture ng naging pinsala na dulot po ng bagyong Pepito. Particular dyan sa Aurora, no? Aurora din. Sige. Ito lang, Yusek, kasi uusapan ngayon, I think pumasa na yata sa sa ikatlot tuling pagbasa sa Kamara, yung Department of Disaster Resilience. Paano ba mapapabuti nitong paglikha ng isang departamento yung pagtulong po natin at pagtugon natin sa mga, kasi mukhang way of life na po ng mga Pilipino, yung dinadaanan tayo ng bagyo na magkakasunod. Parang kumbaga, Joel, ano pa yung magagawa ng departamento na hindi nagagawa ng OCD at ng kasalukuyang LDRMC? setup ngayon, di ba? Yusek, ano bang maitutulong dito? Ang totoo po, Sir Joel, Ma'am Weng, yung usapin po na yan, ang usapan po namin ni Secretary Chedoro, ay pinagtitiwala na lang po namin sa Kongreso dahil mahaba-haba pa rin po yan. Meanwhile, kung ano po yung kakayanan at kakulangan na rin po sa current setup, pinagbubuti na lang po namin yung trabaho. Nung natanong po ako sa Kongreso tungkol dyan, ang sinabi ko na lang, tingnan natin yung mga nasa ibang bansa kung paano nila ginagawa. Doon po talaga ng mga departamento na po at ministry. Dito naman po, ang kagandahan naman sa isang banda, dahil kami nasa ilalim ng National Defense Department, nagagamit din namin po yung pasilidad automatic ng DND. Yun po, inihintay na lang din po namin ano magiging disposition po ng mga nag-uusap po dyan sa Kongreso at sa lower house at upper house po talaga. Sige. Abangan namin yung mga bagong datos, Yusek. In the meantime, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Sir, thank you. Salamat din po.
Good Si morning. Undersecretary Ariel Nepomuceno, Office of Civil Defense Administrator, Executive Director ng NDRRMC. Sa ating Hilingan, walang pinoproblema.